This video is going to be another stock chart analysis and ito yung 10 stocks na i-review ko for this video. So, syempre, una sa lahat, punta muna tayo sa PSEI. So, for the PSEI, for the past week, nagkaroon tayo ng bentahan. So, since May 14, pababa yung PSEI and it actually went back to its previous resistance or previous range. Pumasok siya kaagad dyan, But fortunately, nakabawi siya nung May 23 and then hindi na ulit bumalik sa range na yon. So, gaya ng sabi ko sa previous stock chart analysis video, may bago ng range yung PSEI. So, it's this box here. So, tanggalin na natin yung previous range. So, ang inaasahan natin is for PSEI to break out from this major resistance na pag nag-breakout siya dyan, masasabi na natin na bull market na tayo because it's 15% and above from the lows ng PSEI. So, ngayon, I see the PSEI just ranging in this box. So, baka June or July pa natin matest itong key resistance na to. But of course, kung mapaaga man, 'di ba, then the better. So, ayun yung kailangan natin abangan, and dapat mangyari na siya as soon as possible. So, punta muna tayo sa unang stock na i-review. So, that's ASEN. So, ASEN, currently, it was ranging, for the past few days. So, nagso-support itong area na to. So, of course, this is the support sa 2.48. So, I guess that's the reason why hindi siya nagko-close below that, Dito nagkakaroon ng support before. So, nagkaroon ng tight consolidation or range dito sa area na to. So, kanina, May 29, nagkaroon ng spike and ito talaga yung sakit ng ASEN, It's always the MA20 preventing the movement of the stock upwards. So, grabe, ang dami ng instances na MA20 talaga yung pumipigil sa stock na to. So, like I said before, itong ASEN talaga, mukhang magkakaroon lang siya ng magandang galaw pag nag-close siya ng MA20 tapos hindi na bumalik sa ilalim. So, sa ngayon, this is still the main support area of ASEN and this is the current range. And the high is of course 2.73. So, previous support kasi ito dati around 2.69 level. So, gusto natin mangyari mag-close siya above MA20 and then mag-stay na siya doon. And siguro, pag nalagpasan niya tong range na to and MA50, pwede nang masabing nagkaroon ng reversal sa stock, Pwedeng early sign of reversal yon. Pero syempre, hanggat hindi niya nalalagpasan yung MA100, hindi natin masasabi na truly nag-reverse na talaga yung stock. So, next up dito. So, I've reviewed dito, several times already. And madalas kong sinasabi na ito talaga yung key support area niya, yung 1.18 and then 1.15 levels. Because dito nagkaroon ng double bottom support, And then, naging triple bottom pa nga. And, na-mention ko around 3rd week April, mga 1st week May, lagi kong sinasabi na kapag nagbe-breakdown siya, ang aasahan natin na support is ito. So, nangyayari nga yun sa ngayon, Currently, nakikita natin na may very small range itong dito sa area na to. So, 1.15 to 1.18 na area. I mean, 1.15 tapos 1.21 na area. So, dito na natin malalaman, kung talaga magso-support tong price na to. And then, it will test ngayon itong MA20 and MA50. And of course, its current resistance at 1.28. So, yan yung kailangan malagpasan ng dito, para masabi natin na medyo may lakas siya. Kasi ang daming resistances nito 1.28, the MA20, and then MA50. And pag nag-breakdown siya, most likely, piso na yung bagsak niyan because that's the nearest support. And I believe nung pa yon, March pa ng 2020. So, grabe, 5 years ago pa yung support ng dito na yun, So, kapag nabasag yan, then most likely that's the next support area. So, key resistance for dito is 1.28 with the MA20 and MA50. Next stock is MAC. So, napag-usapan ko rin to sa previous stock chart analysis and I've also mentioned na kaya may average price yan is because I entered this stock. So, sa MAC, unexpected move itong nangyari nung May 29. Hindi ko akalain na ganito kalaki yung momentum niya and yung volume. So, ang ine-expect ko nito, magko-consolidate pa siya ng matagal, na hahabol pa yung MA50 sa MA20 bago siya tumaas. Pero I guess the stock and market players have other plans. So, currently looking good sa MAC, from my position, here's a 3.80, currently above tayo ng 7.21%. So, less fees, around 6% gain na. So, mapapansin nyo dito sa MAC, ilang beses na prevent ng MA20 yung stock para tumaas. So, May 28 kahapon, nag-close siya above nun. And then, mapapansin nyo din dito, nung May 8, nag-resist yung MAC sa kanyang MA50. And ito, nag-test siya sa MA50 and then, nag-breakout and na-confirm. So, high probability, na malakas talaga yung stock. So, sa MAC,
ang tinitingnan natin ngayon na key level niya is ito, no? Yung 4.09 kasi previous support yan. So, dapat malagpasan niya to. And I think hindi pa ganun kalakas yung buying pressure kanina para ma-overcome niya kaagad itong price area na to. So, very crucial yung mangyayari tomorrow because if mag-resist tong 4.09, then that tells me na hindi ganun kalakas sobra yung stock, no? Kasi kung sobrang lakas ng stock, dapat ma-overcome niya na tong resistance niya na to na key level. And then, previous range kasi to ng MAC sa area na to. So, of course, it will extend as a resistance, no? Kaya kung mapapansin nyo, nung time na nag-rally siya, nung May 8, ang dami niyang resistance na nabangga. So, yung previous support ng range, yung MA50 pa. So, okay lang, no? Kahit hindi niya malagpasan itong main resistance at 4.47 in the short term. So, ang importante lang, malagpasan niya tong 4.09 bukas. And probably, no? Kung kaya, mag-test siya ulit dito sa resistance levels niya na to. Tapos, hindi siya mag-close below that. Kasi ibig sabihin, malakas talaga yung market players. So, yun lang yung gusto nating mangyari sa MAC, no? Makapasok siya sa loob ng range na to. But of course, kung magre-resist and manghihina yung stock, then balik tayo dito as its support. Kasi ito yung kanyang support level talaga. So, next up, AGI. So, I've covered this before din, no, sa AGI. And ito yung kanyang key resistance, no, 7.77. And nag-resist siya nung May 27, no, naabot niya yun, tapos nagkaroon ng selling. Pero, ang lakas talaga niya because 2 days after that, no, pataas pa rin yung stock. So, ngayon, since nalagpasan niya na tong 7.78 pala na resistance level, of course, this will be the support. So, sa AGI, nalagpasan niya na rin yung previous support na 8.38. So, ito na ngayon, yung ating main resistance area. So, 8.60. Medyo pareha siya sa MAC kasi malapit na siya dun sa kanyang previous range. So, kung papansinin nyo, pag nilagyan natin to ng range, kasi ayun yung consolidation niya, ito talaga yung main resistance area ng AGI. So, 8.60 and then 9.27 as the high of the range. So, gusto natin mangyari, no? Sana lumakas pa yung AGI para magstay siya ulit pabalik dito sa kanyang range before. So, malakas talaga yun. So, pag malakas talaga yung selling, then probably marami ng mag-target sell dito sa area na to kasi alam nilang makapal yung resistance, no? So, still, kahit naman magkaroon ng bentahan dito, malakas pa rin yung AGI kasi ang main support na nga niya is 7.77. So, the next support here is of course, yung previous resistance niya. So, kapag nanghina yung AGI, most likely, magkakaroon lang siya ng range dito sa area na to. So, below 860 and above 7.77, no? So, not looking good if mag-breakdown siya sa 7.77 because ang lalim na ng next support. Pwedeng 7.29. Tapos, yung mga MAs na. MA100, MA20, kapag nakahabol dun. Pero grabe, so far, ang ganda nung galaw ng AGI, no? From these lows, dire-diretso talaga yung pagtaas niya. Isang retracement lang nung mga second week and third week ng May yung retracement, no? But after that, tuloy-tuloy talaga siya. So, next up, MRC. So, MRC, ito na nga, no? Yung naging resistance niya, 0.92 and then 0.96. So, clearly, ayun yung resistance because nung May 28, no? Trinay niyang i-test yung resistance na yon and then nagkabentahan. Tapos, kanina, nagkaroon din ng resistance, no? Hindi niya maabot yung 96. So, makapal-kapal na resistance to kasi pwede nating makonsider as double top itong 0.9596. Tapos, may resistance tayo sa 0.92. So, ito yung mga resistances ng MRC. So, kung mag-resist pa to dito sa area na to, then most likely babalik siya dito sa range niya because this is the current support area, no? Yung kanyang range. But, kung malagpasan niya yan, then good. Ang magandang mangyari dito sa MRC is mag-consolidate siya ulit, no? Before niya i-test itong 1.10 or yung kanyang 52-week high. So, worthy abangan kung kaya niyang lagpasan yung price na to because it's a 1.10 and yan yung kanyang 52-week high resistance. So, next up, SMPH. So, SMPH, ito yung kanyang range sa ngayon. So, hindi siya nakapag-breakout sa range na yun, no, nung May 14. So, we'll consider this already as a double top resistance. Tapos, yung kanyang key resistance is this one, yung 26.05, kasi yun yung kanyang previous support. So, nagkaroon dito ng double bottom na support, nag-breakdown, and then yun yung naging resistance. So, ngayon, ito yung kanyang range, but the key resistance is 26.05. So, para masabi natin na nag-reverse na yung stock, kailangan niyang
malagpasan tong 26.08 because if that happens, most likely above na siya sa MA100, MA20 and MA50. And ang tagal na lang kasing naka-consolidate ng stock na to, no? So around December pa of second week. So ibig sabihin 5 going 6 months na siyang naka-consolidation. So I guess market na lang inaantay nito, no? Kapag lumakas yung PSEI, then most likely pataas din tong SMPH. So currently, yung kanyang support are these areas. So may double bottom support tayo dito. Tapos ngayon, ito yung minor support niya kasi parang maliit na range niya, no, sa inside ng range. So kapag nalagpasan niya tong range na to, then the next area to test is of course itong double top. Kapag nag-breakdown pa dyan, then let's see if kaya maging triple bottom para mag-support dito. So, JGS. So, sa JGS, I've covered this before din sa previous stock chart analysis. So, na-mention ko na yung key area is, of course, ito, yung 18.94 kasi resistance yan and might consider this as a double top. So, naging triple top resistance siya actually, no? Nag-try mag-breakout nung May 14. And then, nag-breakout nga nung May 19 only for it to retrace. And naging support na. So, magandang support tong area na to. Kaya, nung nag-retrace siya dyan, no, nag-support yung price. So, by role reversal because previous resistances, no, become support. And then, kaka-breakout niya lang ulit dun sa bagong range na create ng JGS, no. Nag-breakout siya dito. So, ito yung area na yan. Pero ngayon, mukhang nagkakaroon siya ng resistance dito sa area na to. So, ito kasi yung kanyang major resistance na area. So, ayan, because it's a double bottom support. So, double bottom support, nag-breakdown, nag-resist, no? Halos same siya ng galaw, no, ng SMPH since December pa siya consolidation. And for the most part ng December to January, pababa lang yung move niya pero bigger consolidation pala yung nangyayari. Magandang mangyari sa JGS is ngayon, kaka-breakout niya sa range and it's creating a smaller range here. So, ang magandang mangyari, mag-breakout siya dito tapos hindi na siya bumalik ng 21.73, no? So, dito na siya pwedeng gumawa ng transition towards an uptrend na mas malakas talaga. Pero ito talaga yung kailangan niyang malagpasan sa tingin ko. 24.55 din. Pero, short-term uptrend na to, itong JGS, and I see it going sa medium-term uptrend din. So, tingnan natin kung kaya niyang ma-overcome itong key level na to, yung 21.73, para i-test niya itong 24.55. So, next up, Wilcon. So, Wilcon, mukhang nagkaroon tayo ng double bottom sa Wilcon or medyo malayo. So, this is the support. So, medyo malapit nga pala because the low of this is 5.78. Tapos ito 5.68, no? So, ito yung kanyang support ngayon. And then, the resistance is this area here. So, meron tayong support dito. And then, nagkaroon ng resistance. And then, nagre-resist pa rin. So, this is the range of Wilcon. So, from 7.19 to 5.67. So, pwedeng ang mangyari dito, no? Kung walang masyadong catalyst or fundamental na news na positive, then I guess it will stay in this consolidation. So, pwedeng matest niya itong resistance na to. So, I guess ayun yung pwedeng abangan sa Wilcon, no? Kung kaya niya bang mag-breakout sa 7.14, 7.19 area kasabay ng pag-breakout niya sa MA100. So, I guess matagal-tagal pa nga, no? Kasi currently below pa siya ng MA50. So, pwede pang mag-act as resistance yung MA20 and MA50 along with the MA100. So, yun yung gusto nating makita sa Wilcon. Mag-consolidate pa siya dito tapos mag-try siyang mag-breakout above this range and above the MA100. So, Monday. Mukhang nagkaroon ng triple bottom. So, may onting overshoot lang dito sa April na first week. Pero still, nagkaroon ng support yan. So, nag-support din itong past week or this week rather, itong Monday, no? So, mukhang nire-respect niya itong area na to. Pero ang laki ng range ng Monday because ito yung buong move ng consolidation niya, no? Itong area na to. So, meron siyang double top resistance sa 8.60 area. So, pag nalagpasan niya yung 8.60, then most likely yun na yung reversal because the stock is already above all the MAs and nalagpasan niya na tong consolidation niya or yung key resistance. So, if you're a momentum or breakout trader, then ito yung kailangan abangan. So, for the range traders out there, most likely nakakuha na siguro kayo dito sa areas na to, no? Simula pa nung May 23. So, nakapag-benefit na kayo dito sa onting rally na ginawa niya. Pero as long as hindi pa niya nalalagpasan itong
itong MAs, then I think magke-create lang siya ng consolidation dito sa area na to, no, until lumakas yung market or maging malakas talaga yung interest ng market players para mag-breakout siya dyan sa MAs, no, and matest niya yung mga areas na to. So, ito kasi yung key resistance, pero pwede pa nating makonsider as minor resistance to, itong 8.14 kasi recent swing high niya eh. So, ito yung kailangan natin abangan, and then this area here, so yung 8.60. So, last, RLC. So, RLC, kaka-breakout niya sa 13.65 na resistance and kaka-breakout niya rin sa kanyang range. So, kahapon, nag-try siya mag-breakout pero nag-resist. And then, ito, finally, no, nakapag-breakout na siya sa range na yon, tapos sa 13.65. So, the next resistance is ito, yung 14, and yun ata yung nakapigil sa move kanina, no? Nagkaroon ng selling dito kaya hindi siya nag-close above that. Pero yun yung kailangan natin abangan. And most likely, ito din pala, 14.14 because meron tayong double bottom support. So, I guess, ito na yung magiging basehan for RLC, no? Kung kaya niyang makontinue yung trend niya, kung kaya niya bang mag-close above this area. So, kung hindi, pag nag-resist dyan, bukas, no, or in the coming days, next week, most likely, bababa lang ulit siya dito. So, kung malakas naman yung market and may attention pa rin to sa mga market players, mukhang magko-consolidate lang ulit yung RLC before siya mag-try mag-breakout dito sa area na to. So, since nalagpasan niya na yung kanyang resistance, so ayaw nating mangyari, no, na mag-resist dyan, tapos bumalik pa siya ulit dito sa range. Because that would mean na magiging matagal yung consolidation, pwedeng ito yung mangyari. So, gusto natin, kung mag-consolidate man, dapat dito lang sa area na to para matest niya kaagad yung resistance at mag-breakout dyan. So, ayun lang, that ends the stock chart analysis video for today. So, again, kung meron kayong gustong stock na mapag-usapan na hindi natin na-cover dito, or yung stocks na gusto nyong masama sa next na stock chart analysis, so comment down lang below. And thank you for watching this video.